Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula sa mangingisda na si Matthew, isang malakas na lindol ang yumanig sa lawa, at nagbukas ng napakalaking biyak sa ilalim ng lawa, na lumilikha ng whirlpool. Lumabas naman ang libu-libong pirana, mula sa nabiyak na bangin. Pilit na paandarin ni Matthew ang kanyang bangka, ngunit nahulog siya at marahas na kinain si Matthew ng mga pirana, at naiwan ang kanyang bangka na palutang-lutang. Dumating naman si Jake sa lawa kung saan merong party na gaganapin, nakita siya ng kanyang crush na si Kelly, inimbitahan siya na manood ng party, ngunit dumating ang bully na si Todd, at minamadaling pinapasakay na si Kelly, bago umalis ay hinagisan ng maiinom si Jake na kinainis niya. Samantala, naghihintay naman ang kapatid ni Jake na si Laura, nang dumating si Danny, sinabihan ni Laura si Danny na magugustuhan ni Jake ang mga papaya niya. Dumating na rin si Jake at minamadali niya si Laura na umalis na sila. Nag-hi naman si Danny kay Jake na kinagulat niya dahil magandang dalaga ito. Banibiro naman siya ng kanyang kapatid na huwag tumingin sa papaya ni Donnie. Dumating na rin si Derek na isang direktor sa paggawa ng mga video online. Nang nalaman na lokal si Jake sa lugar, niyaya niya ito na sumama sa kanila para maging tour guide sa lawa. Inalok niya si Jake ng trabaho at babayaran siya kapalit ng ipasyal sila sa lugar para gumawa ng video. Hindi nakasagot si Jake at sinabihan lang siya ni Derek na magkita bukas ng umaga. Nagpaalam na rin si Donnie sa kanya na kinilig naman si Jake. Sa bahay, nalaman ni Jake ang tungkol kay Derek na gumawa ng video online. Nag-ambala siya ng kanyang ina na pumasok sa kanyang kwarto. Ang ina niya na si Julie na isang sheriff. Sinabihan ulit si Jake na manatili kinabukasan para bantayan ang kanyang mga kapatid. Pumayag naman si Jake na bantayan ang kanyang mga nakakabatang kapatid. Nang gabing iyon, pumunta sa lawa si Julie, kasama si Deputy Fallon, upang imbestigahan ang pagkawala ni Matthew. Tiningnan nila ang natagpuan na bangka ni Matthew. Habang inaabot ni Julie ang bangka ay nahulog siya. Pag-ahon niya ay lumutang ang patay na katawan ni Matthew. Nagulat naman sila nang nakita ang katawan ni Matthew na halos hindi na makilala. Nag-isip naman si Julie na isara ang lawa para malaman kung ano ang nangyari kay Matthew. Kinabukasan, binayaran ni Jake ang kanyang mga kapatid ng $60, kapalit ng pagsisinungaling sa kanilang ina at pananatili sa kanilang bahay, para makapunta siya sa selebrasyon ng spring break sa lawa. Nakarating na rin si Jake sa party at nakita si Derek at Danny sa yachty, na sumasayaw habang ang mga tao sa paligid ay nasiyahan sa nakita na sumasayaw si Danny. Sasakay na sana si Jake sa yachty nang mabangga niya si Kelly. Tinawag naman si Jake ni Derek na kanina pa naghihintay sa kanya. Nilapitan niya si Jake at nakilala si Kelly. Inimbitahan ni Derek si Kelly na sumama sa kanila. Pumayag naman si Kelly at kaagad na sumakay. Nakita naman nila Todd si Kelly at Jake, na sumakay sa yachty na naiinis dahil kasama nila ang mga magagandang dalaga. Samantala, hindi naman tinupad ng mga kapitid ni Jake na manatili sa bahay. Ang dalawang bata ay sumakay sa maliit na bangka para mamasyal sa kabilang isla. Naglalakbay na sila Jake, naiinis naman siya na makita si Kelly na umiinom kasama si Derek. Nakarating na rin sila sa magandang party ng lawa, kung saan kinukunan ni Derek sina Danny at Crystal, na lumalangoy na walang damit sa ilalim ng yachty na may salamin. Nang nakarating na ang mga bata sa kabilang isla, lumutang naman palayo ang kanilang bangka, at ang dalawa ay stranded na ngayon sa isla. Sinamahan naman ni Julie si Novak na isang seismologist, na isang scientist na nag-aaral ng lindol at seismic waves. Agad na sumisid ang dalawang divers upang siyasatin ang bagong bukas na bangin sa lawa na dulot ng lindol. Pagkarating sa malalim ay nakita nila ang malaking biyak ng lupa at agad pumasok sa butas para tingnan. Natuklasan ni Sam ang libu-libong hindi pa napipisan na mga itlog ng pirana. Hahawakan na sana ni Sam nang bigla siyang kinagat. Nang gumamit siya ng pang-ilaw ay nasa harap na niya ang mga pirana, at sinimulan siyang kainin. Nang nakita ito ni Paula ay agad siya lumabas sa kuweba, ngunit naabutan pa rin siya ng mga pirana. Nang narinig ni Novak ang sigaw nila sa radyo ay agad din siyang lumangoy at tinulungan si Paula, ngunit nag-umahan na ito sa bangka ay nakita nila ang katawan ni Paula na wala ng laman ang katawan niya, at nakita rin nila ang kakaibang isda. Samantala, nagsimula muling mag-record ng video si Derek na umiinom sila sa katawan ni Crystal na nakahiga. Niyaya naman nila si Jake na umiinom ng alak sa katawan ni Kelly. Kukunin na sana niya ang lemon sa bibig ni Kelly ngunit tumayo siya at samuka. Nadismaya naman si Jake dahil hindi nahalikan si Kelly. Pumunta agad sa pet shop sila Julie at Novak na dala ang pirana.
Dahil si Mr. Goodman ay eksperto sa mga isda, nalaman niya na, 2 milyong taon na ang nakalipas na makita ang ganyang uri ng pirana, dahil nakulong sila sa kuweba ay kinakain lang nila ang isa't isa para mabuhay, at nang lumindol at nabiyak ang kuweba, ay naging pagkakataon nila na makalabas, at nagsimulang kumain ng tao na makita nila sa lawa dahil sa gutom. Samantala, habang nire-record ni Jake ang isa pang model na nasa himpapawid, nakita niya ang mga kapatid niya sa isla na humihingi ng tulong, nagtataka naman siya kung bakit napunta ang kanyang mga kapatid sa isla na dapat nasa bahay lang sila. Nagalit naman si Derek dahil tinihil ni Jake ang pag-record sa modelo, dahil masasayang ang pera niya pag hindi nakuhanan ang modelo habang nasa ere. Naiinis naman si Jake dahil hindi pinapansin ni Derek ang kanyang mga kapatid na humihingi ng tulong, kaya't inamin niya kay Derek na sheriff ang kanyang ina. Nang nalaman ito ni Derek ay kaagad nagbago ang kanyang isip at pinahiran ang kanyang mukha dahil gumamit siya ng binabawal na gamot. Naging mabait na si Derek at nagpa siya na puntahan ang kanyang mga kapatid, hindi naman alam ng modelo na sinusundan na siya ng mga pirana, nang nakasisig lang siya sa tubig ay kaagad siyang kinain. Sa party, tinawagan ni Julie ang mayor na papuntahin sa lawa ang mga Coast Guard, National Guard at iba pang opisyal para patigilan na ang party, dahil hindi nakikinig sa kanila ang mga estudyante na umalis na sa lawa. Nakarating na rin sila Jake sa lawa at pinagalitan ang kanyang mga kapatid sa hindi pagtupad ng kanilang usapan na manatili lang sa bahay. Nagalit naman si Derek dahil ang tagal sumakay ng mga bata sa yachty, dahil mahuhuli na sila sa main event sa party sa lawa. Ngunit habang paalis ay nasabit ang kanilang makina sa mga halaman sa ilalim ng lawa, mas lalong nagalit si Derek dahil dito. Sinisi niya kay Jake ang nangyari, at siya na lang ang nagmaneho na pinipilit na pinapaandar ang yachty. Samantala, pilit pa rin pinapaalis ni Julie ang mga kabataan sa lawa, ngunit hindi pa rin sila nakinig, hanggang dumating na ang mga pirana at sinimulan na silang kagatin, nang makita nila ang mga dugo at narinig ang mga sigawan ay nagkagulo na rin. Ang mga tao na nasa tubig ay dali-daling lumangoy para makaalis sa tubig. Tinulungan naman nila Julie na makasakay sa kanilang bangka ang iba. Dahil madami na ang mga tao sa stage at hindi na rin balanse, dahan-daang tumagilid ang stage at nahulog muli sa tubig ang ibang mga tao. Tinulungan naman ni Novak ang iba na sumakay sa kanyang jet ski at dinala sa mababaw na tubig para makapunta na sa lupa. Sinimulan na din niyang barilin ang mga pirana. Gumamit naman ng taser gun si Julie at binaril sa tubig, napatay din niya ang ibang pirana. Si Todd naman ay walang pakialam kung masagasaan man ang mga tao sa tubig, marami ang namatay dahil sa pagkabobo niya, natigil din ang kanyang bangka dahil sa nakaipit na buhok ng babae, agad siyang nilapitan ng mga tao, at pilit na sumakay sa kanyang bangka, nawalan ito ng balanse at siya ay nahulog at kaagad kinagat ng mga pirana. Samantala, pinipilit pa rin ni Derek na paandarin ang yachty, kahit na samabit ang makina sa halaman. Sinabihan ito ni Jake na itigil na dahil masisira ang makina. Sa atras at abante ni Derek sa yachty ay nakaalis din ito, ngunit hindi pa nakakalayo, ay nakabangga sila ng bato sa ilalim, at nabasag ang salamin sa ilalim na dahilan na pumasok ang tubig. Nahulog naman si Derek at Crystal, kinain ng mga pirana si Crystal, habang mabilis na lumangoy pataas si Derek, ngunit naabutan pa rin siya at kinagat ang kanyang mga paa. Agad naman pinalabas ni Jake ang kanyang mga kapatid, habang si Kelly ay umakyat para hindi makagat ng mga pirana. Tinulungan naman ni Danny si Derek gamit ang sagwan, nang makaakyat na sa yachty ay nagulat sila sa mga paa ni Derek na buto na lang ang natira. Hindi naman mabuksan ni Jake ang maliit na butas dahil nasira ito, minamadali na siya ni Kelly na buksan ang kahon dahil malapit na siyang maabyutan ng tubig. Sa party, ginamit naman ng isang sheriff ang makina ng bangka para patayin ang mga pirana, ngunit marami pa rin ang mga pirana kaya't nakagat ang kanyang mga paa at unti-unti siya nakaluhod hanggang mamatay. Abala naman si Julie na gamutin ang mga sugatan, nang biglang tumawag si Jake, inamin niya sa kanyang ina na nasa yachty siya at kasama niya ang mga kapatid niya at unti-unting lumulubog ang yachty. Nagmamadaling pumunta sa speedboat si Julie, at sinamahan siya ni Novak papunta sa kanila ni Jake. Nang makarating ay nakita nila ang mga bato kaya't gumamit sila ng lubid na itali sa yachty para makatawid siya. Umiiyak naman si Kelly na humihingi ng tulong kay Julie. Nagtiningnan ni Julie ang paligid ng yachty, nakita niya ang mga pirana,
kaya't nagdesisyon siya na itawid muna ang kanyang mga anak at babalikan lang si Kelly para humingi ng tulong sa ibang sheriff, ngunit hindi pumayag si Jake na iwanan si Kelly. Inamin niya sa kanyang ina na dahil sa kanya, ay sumakay sa yate si Kelly, kaya't inako niya ang kasalanan na pag meron nangyari kay Kelly ay kasalanan niya. Pumayag naman si Julie na huwag iwanan si Kelly, kaya't panatawid niya muna ang mga bata at si Danny sa speedboat, habang patawid ay nakagat ang buhok ni Danny at tinalunan siya, hanggang nabitawan na ni Danny ang lubid at tuluyang nahulog at kinuyog ng mga pirana. Nakatawid na rin ang mga bata, natanggal ang bakal na tinali ang lubad, nahulog si Julie na nakahawak pa rin sa lubad, buti ay nakasabit sa railings ang bakal, kaya't umabanti si Novak at nahila pataas si Julie at kaagad na tumawid sa speedboat. Nang nakatawid na ang kanyang ina, agad na kinuha ni Jake ang lubid at tinali sa kanyang katawan, naisipan niyang itapon si Derek sa tubig para mapunta sa kanya ang atensyon ng mga pirana. Nang makaalis ang mga pirana ay kaagad niyang pinuntahan si Kelly. Nang makarating kay Kelly, ay kinuha niya ang flares at sinabihan ang kanyang ina na itatali niya si Kelly sa kanya, at hilahin sila ng mabilis. Sumang-ayon naman si Julie at Novak sa plano ni Jake. Inutusan naman ni Jake si Kelly na itali ang radyo at flare, habang siya ay sumisid para buksan ang mga gasol. Nang makabalik siya kay Kelly ay sinabihan niya ito na humawak sa kanya ng mahigpit, at huminga ng malalim dahil lalangoy sila sa malalim na parte ng lawa. Sinabihan naman ni Jake ang kanyang ina at si Novak na pagkatapos ng 10 segundo ay hilahin na sila ng mabilis. Bago pa man sumisid ay naghalikan muna ang dalawa, nagsimula ng sumisid ang dalawa. Si Julie at Novak naman ay nagsimula na ring magbilang ng 10 segundo, ngunit matapos ang pagbilang ay hindi pa umaandar ang bangka. Habang si Jake ay sinindihan na ang flare, at itinapon na sa yate, natatarante naman si Julie at Novak dahil hindi pa gumagana ang makina. Ang mga pirana naman ay nagsimula ng puntahan sila Jake kaya't niyakap niya na lang si Kelly. Sa wakas ay gumana na rin ang bangka at kaagad na umalis. Nahila na sila Jake at sumabog na rin ang yate na ikinamatay ng mga pirana na nakalibot dito. Nakalayo na sila at kaagad hinayla sila Jake at Kelly at pinaakyat sa bangka. Masayang makita ni Julie ang dalawa na ligtas, masaya din sila na nakita ang lumulutang na patay na pirana. Habang nagkakasiyahan, tumawag naman ang matanda, at inamin na may malaking problema. Ibinalita niya na ang inilagay nila na pirana sa kanyang aquarium ay ang baby pirana. At ang mga umatake sa mga divers ay mga babies rin. Nagtinginan sina Julie at Novak sa balita, nagtataka naman si Novak na kung ang mga babies ang napatay nila, asan ang mga magulang. Nang sinabi niya ito ay tumalon sa kanya ang malaking pirana at nahulog siya sa bangka. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap. Maraming salamat po ulit.